Magandang araw mga mag-aaral. Sa araling ito, ating tatalakayin ang gender roles in ancient Southeast Asia o ang mga ginagampanang papel ng babae at lalaki sa sinaunang lipunan ng Timog Silangang Asya. Malalaman natin na noon pa man ay may kanya-kanyang tungkulin ang kababaihan at kalalakihan. Ngunit, kapwa sila mahalaga sa pag-unlad ng kanilang pamayanan. Sa pagtalakay ng paksang ito, ating malalaman ang papel ng babae, papel ng lalaki at ang egalitarian. Kung handa na, halika't simulan na natin ang ating paksa. Ang papel ng sinaunang kababaihan sa Timog Silangang Asya. Sa sinaunang Timog Silangang Asya, malaki ang ambag ng mga kababaihan sa lipunan. Una, mahalaga ang kanilang papel sa kalakalan. Sa maraming pamayanan, ang mga babae ang namamahala sa pamilihan at nakikipagpalitan ng mga produkto. Dahil dito, nakatutulong sila sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan ng kanilang pamilya at komunidad. Bukod dito, sila rin ang tagapangalaga ng tahanan. Inaalagaan nila ang kanilang pamilya, pinamamahalahan ang tahanan at tinitiyak ang kapakanan ng kanilang mga anak. Gayunpaman, hindi lamang sila nananatili sa bahay dahil aktibo rin silang nakikilahok sa iba't ibang gawaing pangkabuhayan. Mahalaga rin ang kanilang pakikilahok sa mga ritual at seremonya. Sa ilang lipunan, ang kababaihan ang nangunguna sa mga gawaing panrelihiyon at espiritual dahil sa paniniwalang mayroon silang espesyal na kakayahan sa paggabay at pagpapagaling. Sa ilang lugar, ang kababaihan ay maaari ring maging pinuno. Halimbawa nito ang mga babaylan sa sinaunang Pilipinas. Ang mga babaylan ay hindi lamang espiritual na pinuno, kundi nagsisilbi ring manggagamot, tagapayo at respetadong leader ng komunidad. Ang babaylan at katalunan, ang pinakamataas na posisyong espiritual at panlipunan na hawak ng kababaihan o lalaking nagbibihis babae. Sila ang spiritual mediator o ang nag-iisang tulay ng komunidad sa mga espiritu ng kalikasan at ninuno. Sila rin ang indigenous healer o dalubhasa sa mga halamang gamot, ritual na nagpapagaling at psikolohiya. Sila rin ay isang political advisor. Sumasangguni ang dato sa kanila bago magpasya sa digmaan o pagtatanim. Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga papel ng kalalakihan sa sinaunang Timog Silangang Asya. Mayroon ding mahalagang tungkulin ang kalalakihan sa sinaunang lipunan. Kabilang sa kanilang pangunahing gawain ang pangangaso, pangingisda at pakikidigma. Sila ang naghahanap ng pagkain at nagtatanggol sa kanilang pamayanan laban sa mga kaaway. Responsibilidad din nila ang pagprotekta sa komunidad. Pinangangalagaan nila ang kaligtasan ng kanilang pamilya at ng buong pamayanan sa panahon ng panganib. Bukod dito, ang mga kalalakihan ay kadalasang may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at pamumuno. Bilang mga dato, pinuno o mandirigma, sila ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan at paglutas ng mga suliranin sa komunidad. Ang konseptong egalitarian o pantay na katayuan. Ang sinaunang rehiyon ng Timog Silangang Asya ay kilala bilang isang egalitarian society kung saan ang kapangyarihan ay hindi lamang nakasandig sa iisang kasarian. Sabi pa nga nila, the more daughters a man has, the richer he is. Yan ang sinaunang kasabihan sa kalakalan sa Southeast Asia. So, dito sa konseptong egalitarian, walang diskriminasyon sa pagitan ng mga anak na lalaki at babae. Kung kaya't, masasabing egalitarian o mas pantay ang sinaunang lipunan dahil hindi mababa ang pagtingin sa mga kababaihan. Isa sa mga dahilan nito ay ang Austronesian culture na nagbibigay halaga sa balanse, pagkakaisa at pagtutulungan ng babae at lalaki. Ang
Ang babae at lalaki ay parehong may mahalagang papel sa kabuhayan. Naniniwala ang mga sinaunang Austronesian sa pagkakapantay-pantay at pagtutulungan ng lahat ng miyembro ng komunidad. Habang ang kalalakihan ay nangangaso at nagtatanggol sa komunidad, ang kababaihan naman ay nangangalakal, namamahala sa tahanan at nakikilahok sa mahalagang gawain ng lipunan. Walang kolonyal na impluwensya noon. Bago dumating ang mga mananakop, wala pang mga batas at paniniwalang naglilimita sa karapatan at papel ng kababaihan. Kaya, mas pantay ang pagtingin sa babae at lalaki. Bago dumating ang mga mananakop, mas malaya ang kababaihan sa pagmamay-ari ng ari-arian, pakikilahok sa kalakalan at maging sa pamumuno ng komunidad. Halimbawa ng gender roles sa mga bansa. Sa Pilipinas, babaylan o babaeng espiritual na pinuno. Ang mga babaylan ay kababaihang gumaganap bilang espiritual na pinuno, manggagamot at tagapayo ng komunidad. Sa Indonesia naman, ang babae bilang tagapamahala ng ani. Sa ilang pamayanan, ang kababaihan ang namamahala sa pag-aani, pag-iimbak at pamamahagi ng mga ani ng pamilya. Samantalang sa Vietnam naman, ang lalaki bilang mandirigma at ang babae bilang negosyante. Karaniwang tungkulin ng kalalakihan ang pagtatanggol sa komunidad, habang ang kababaihan naman ay aktibo sa pangangalakal at pagpapatakbo ng negosyo na kung saan ay nagpapakita ng kanilang malaking ambag sa ekonomiya. Sa kabuuan, makikita natin na sa sinaunang Timog Silangang Asya, parehong mahalaga ang papel ng babae at lalaki sa pag-unlad ng kanilang lipunan. Bagamat magkaiba ang kanilang mga tungkulin, pareho silang may malaking ambag sa ekonomiya, pamumuno, kultura at pangangalaga sa komunidad. Ang pagkilala sa kanilang pantay na halaga ay nagpapakita na ang sinaunang lipunan ay mas mataas ang paggalang sa kakayahan ng bawat isa, anuman ang kasarian. So, sana ay may natutunan kayo sa ating paksang tinalakay. Sa muli, ito ang inyong kahistorya, Teacher Tatay. Maraming salamat sa lahat!